Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga kapatid sa pananampalataya, naway i-share ko po sa inyo yung storya ng isang magiting na propeta, ang propeta Musa o Prophet Moses, peace be upon him. Si Propeta Musa alayhi salatu yasalam ay pinanganak sa pamilyang mahirap sa kapanahunan ng pananakop ng mga taga-Ehipto. Sila po yung mga Israelita, sila po yung mga slave ng taga-Egypt. At sa pamumuno po ni Ramesses II, si Ramesses II po ay ang Faraon sa kapanahon ng Yaon, ay inangkin niya ang kanyang sarili na siya ay ang Panginoon. Kaya isang araw, habang natutulog yung Faraon, ay kanyang napagpanaginipan na merong isang parang bulalakaw na dumapo sa kanilang lugar at nasunog halos lahat ng mga kabahayan doon sa Ehipto, except lamang po sa mga kabahayan ng mga taga-Israelita. Kaya po natakot ang Faraon at pinatawag niya ang kanyang mga priest, ang kanyang mga magician para i-interpret kung ano ang kanyang napanaginipan. Kaya po, sa nasabi, sa advice ng kanyang mga magician, mga priest, sinabi sa kanya na mayroong isang batang lalaki na taga-Israelita ang sisira ng kanyang pagkahari o kanyang kaharian. Kaya nagalit ang Faraon at inutusan ng kanyang mga soldado na lahat ng mga batang kalalakihan na ipanganganak sa mga anak ng mga Israelita ay kanyang papatayin. Subalit, dahil po kung papatayin niya lahat po ng mga kabataan, ay wala na pong maglilingkod sa kanila upang gumawa ng mga piramida. Kaya po ay napagdidesisyonan nila na alternatan ang iyong patayan. Sa ganitong year, merong patayan, and then the next year, walang patayan. Kaya po, sa kapanahunan po ng Musa alayhi salatu yasalam, ang pinanganak ang propeta Moses ay yung nagkaroon ng tinatawag na patayan. Kaya po ay napagdesisyonan ng kanyang ina na siya po ay ilagay sa isang basket, na kung saan sila po ay malapit sa ilog Nile o Nile River. Kaya sa tuwing po meron pong soldado na titik-tik sa kanila at meron hawak ang kanyang ina na lubid, na kung saan ito ay kapag merong soldado na pararating, ang lubid na ito ay kanyang puputulin. Pero kung wala namang soldado na darating, kukunin niya ang kanyang anak at aalagaan. Subalit na dumating ang panahon na talagang hindi na mapipigilan. Pinakamasakit na desisyon para sa kanyang ina ni Musa alayhi salatu yasalam, na kung saan kailangan ng parayain ang kanyang anak. Dahil kung hindi niya gagawin yon, ay talagang papapatayin ng mga soldado ng Faraon ang kanyang anak. Kaya po, inanod po yung basket, na kung saan ay inanod ito at pumunta ito sa asawa ng Faraon. At ito'y naging kalugod-lugod sa kanyang pananaw ang bata, na si Musa alayhi salatu yasalam. Tingnan mo yung plano ng Panginoon, na kung saan nais na patayin ng Faraon ang mga kabataang yaon, ay doon pa pumunta sa kanyang asawa at naging kalugod-lugod sa kanyang pananaw ang bata. Kaya ito'y dinala niya sa kanyang asawa na si Faraon at naging kalugod-lugod din ang bata sa kanya. Subalit, ang bata ay nagutom, mga kapatid.
Kaya po, pinatawag po ng Faraon ang nagpasusong mga nanay doon sa mga taga-Ehipto. Subalit mga kapatid, isa sa kanila ay hindi nagsuso ang Musa alayhisalatu yasalam. Hindi po nagsuso ang Musa alayhisalatu yasalam. Kaya po, ang kapatid ng babae ni Musa alayhisalatu yasalam na kung siya ay sumunod doon sa pag-agos ng basket, sinunod niya at nahuli po siya ng soldado ng Faraon. At tinanong bakit niya po sinusundan at sinabi niya, na-curious lang ako kasi merong lumulutang doon at sinundan ko lamang. Kaya kung magsabi ng totoo ang kanyang kapatid, sigurado ay papatayin ang bata. Subalit, at ganoon ay naniwala ang hari sa kanya, at sa pag-conversation nila na walang nagsuso, walang may magpapasuso, walang may isa nagsuso yung Musa sa mga kababaihan ng mga taga-Ehipto. Kaya po ay dinala, merong isang babae na dinala iyaon at agad-agad nagsuso ang Musa alayhisalatu yasalam. Tingnan mo kung sino yung babaeng dinala niya, walang iba kundi ang kanyang nanay, mga kapatid sa pananampalataya. Nagsuso agad ang Musa alayhisalatu yasalam sa kanyang nanay. Kaya po tinanong po siya ng hari, bakit nagsuso ang bata agad-agad sa iyo? Kaya po ang nanay ay umisip agad ng paraan paano niya isasagot, at sinagot niya lamang ang kanyang gatas ay mabango at matamis ito. Kaya po yung bata ay agad-agad nagsuso sa kanya, mga kapatid. Kaya hindi po siya pinaghinalaan, mga kapatid sa pananampalataya. Tingnan mo yung plano ng dakilang tagapaglikha subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang nanay niya pa mismo ang nagpasuso sa kanya. Allahu Akbar. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid sa pananampalataya. Ibigay po natin ang totoo pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tingnan mo yung plano ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang kanyang mismong kaaway ay siya po ang magpapalaki. Subhanallah. Tingnan mo ang plano ng Panginoon. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa habag at awa ng ating Panginoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.